Naalala ko dito rin sumuntok dito. Iniiwasan ko na rin pong dumang dun sa taas. Shortcut na lang po ako dun. Nanginginig at takot na takot pa si alias Balong nang aming puntahan sa kanilang bahay. Mag-iisang linggo na siyang hindi pumapasok sa eskwela at halos hindi na rin makausap. Si alias Balong ang lalaking sapul sa CCTV na pinagtulungang bugbugin ng 7 kalalakihan na pawang mga estudyante. Sa kuha ng CCTV, pasado 4:00 ng hapon noong July 22, kitang naglalakad si alias Balong. Sa di kalayuan, tanaw rin ng isang lalaking humahabol. Nang maabutan, doon na niya ito pinaulanan ng suntok. Ang masaklap, imbis na pigilan, tila nakisama pang ilan sa mga estudyante at saka muling pinaulanan ng suntok sa bandang batok. Nag-aaya po sila ng suntukan. Yun talaga. Kaso po madami po sila kaya iniiwasan ko na lang po. Si alias Balong na 15 taong gulang at isang grade 9 student nagtamo ng pamamaga sa leeg matapos magtamo ng mga suntok, bagay na ikinalulungkot ng ina at kaanak ng biktima. Bakit nangyari yun sa anak mo? Dahil napapanood mo nga lang. Tapos syempre, yung kumbaga, bakit nangyari yun, ang bait-bait ng anak mo, ganun. Tapos siya lang yung kasama mo. Yung hindi mo ina-expect na talaga na, kumbaga, lahat ng makikita mo sa TV na naaawa ka sa mga batong dati na bubugbog, malalaman mo na gano'n din pala ang naramdaman ng anak ko. Makikita mo yung anak mo na unti-unting binubugbog ng mga kabataan is ang babata pa talaga nila. Kayang-kaya na nila kung pumatay pag gano'n. Galit na galit ako nun, mama. Pero talagang, yung instinct ko nun talaga, yung makikita ko talaga ito, susuntukin ko na lang. Yun ang instinct ko. Pero sabi ko, pagka gano'n naman, na lang, sabi ko, sila na lang. Basta galit na galit ako, ma'am. Ang mga ganitong insidente, posibleng konektado sa nangyayari sa loob ng tahanan, maging sa paligid ng isang bata. Pag nakakagawa sila ng ganong, yung behavior na yun, na ano yung kanilang self-esteem, nabuboost yung kanilang self-esteem, kasi pwedeng ginagawa nila yon kasi mababa yung self-esteem nila. And if they intimidate other people to control, tapos nakokontrol nila, parang nabuboost yung self-confidence. However, it is an unhealthy way to build self-confidence or to boost your self-esteem kasi nakakapanakit ka ng ibang tao. Yung effect naman ng bullying doon sa yung mga nabubully, no, is that they could have or they could develop fear kasi pag yung utak nila ay laging nasa state of fear, hindi na sila makakapag-concentrate, hindi sila makakapag-concentrate matuto sa school and pwedeng maka-stop or they could not be able to go to school dahil sa takot. And another thing, ma'am, is that they could develop a serious mental health concern. Sa ngayon, nakatakdang pagharapin ang mga batang sangkot sa insidente. Sinubukan naman ng news team na kuna ng pahayag ang Baguio City Police Station 6 at City Welfare Development Office para tanungin sa gagawing intervention sa kaso, pero tumanggi silang magbigay ng anumang pahayag. Angel Arquero para sa Nation on the Move.